May share po ako sa inyo regarding po sa nangyari kagabi habang nagdadasal po ako, habang nananalangin po ako sa Panginoon. Um, Kasi tinanong niya po ako, sabi niya sa akin, Jester, pag ikaw ba ay bibigyan ng pagkakataon na magdesisyon sa mga bagay-bagay, ano ang tingin mo ang nakakabuti? Sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, Panginoon, patawad po kasi pag ako po ay magdesisyon, sigurado pong magkakamali. Kaya ipinapaubaya ko po sa inyo ang mga bagay-bagay, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, kasi may pinag-uusapan na, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, napaisip po kasi ako, sabi ko sa kanya, Panginoon, kung sakali man po napahintulutan niyo po, nawa po bigyan niyo po ng mabuting presidente ang Pilipinas, na nawa ay mawala yung lahat ng mga kurakot sa government. Tapos sabi ko, sana bumalik po muli ang dignity ng Pilipinas. Alam niyo po bakit ko nasabi yung ganun, kasi naawa na po ako sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Alam ko po na hindi lang naman po ako yung tinanong niya ng ganun, kasi ang Panginoon nakikinig po sa mga dalangin natin. Alam niyo po na makakausap niyo po ang Panginoon. Alam ko po na magkakaroon po kayo ng chance na makakausap siya. Kailangan lang po natin baguhin ang ating pagkatao. Hindi lang po sa pagbabasa ng Bible, hindi lang po sa panalangin natin hindi kulang po kasi yun kulang po talaga. Kailangan po natin baguhin ang ating pagkatao sa pag-iisip, sa pananalita, sa kinikilos, at saka kung anong nasa loob ng damdamin natin. Kasi kung wala yung diwa ng Panginoon sa atin, hindi po tayo makakapag-connect talaga sa Kanya. Mahirap po talaga makapag-connect sa Kanya. Marami na pong chance tayo na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para lumapit sa Kanya or para makapag-connect po ng tunay na pag-connect sa Kanya. Kaso po nagkakaroon po kasi tayo ng barrier, kasi unang-una tayong mga tao gusto po natin ng kaligayahan, sobrang kaligayahan. Gusto parati nating number one, gusto parati nating napapansin ng iba, at gusto natin ng mas maraming pera. Malayo po sa expectation natin yung tunay na kaligtasan. Sa totoo lang, malayo po talaga. Hindi po yun ang necessary na kailangan nating gawin. Kagaya ng kailangan lang natin mag-pray sa Kanya, kailangan lang nating maniwala sa Kanya. Malayo po, basta sobrang layo. Kailangan nyo pong mag-connect sa Kanya para malaman nyo po yung katotohanan. Kasi yung pang-uunawa lang natin, ang iniisip natin, ito yung magiging way para maligtas tayo. Nako, malayo po talaga. Ayoko pong magsalita kasi kailangan nyo pong malaman na siya po ang magsasabi sa inyo, siya po ang magpapakita sa inyo. Kasi kung tanging pang-uunawa lang natin, alam nyo po na tayo nagkakamali kasi tao tayo. Kaya kailangan po nating makapag-connect kay God para malaman natin ang katotohanan dito sa mundo, katotohanan sa tunay na kaligtasan, at sa mga bagay-bagay po kailangan talaga nating baguhin ang ating sarili. Nawa po ay may natutunan po kayo dito sa video ko na to. Ginagawa ko po itong video na to para po may maiwan po tayo, may maiwan po ako, na kahit papaano maging guide po kahit paunti-unti po sa ating mga sarili. Kasi kailan ka pa po magsisimulang magbago kung kailan malapit nang matapos ang buhay natin? Sayang ho. Kulang po. Kailangan po natin gumawa ng napakaraming kabutihan para mabayaran po natin ang ating mga pagkakautang, ang ating mga pagkakasala. Wala pong libre dito sa mundo. Hindi po libre ang mga bagay-bagay. Lahat po ng ating tinatamasa,
lahat po ng meron tayo ay hindi po panghabang buhay. At saka kung gaano ka pa kayaman dito sa mundo, hindi mo po madadala lahat yan. Tunay yung sinasabi ko sa inyo. Ang tanging madadala nyo po ay yung pagiging mabuting tao or pagiging masamang tao. Dalawa kasi yan eh. Kung nagiging mabuti ka, edi mas maganda yung napupuntahan mo. Kung nagiging masama ka, edi maganda rin yung mapupuntahan mo sa kasamaan din. Ay nako, magbabayad ho tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Akala natin hindi tayo nagkakasala. Akala lang natin yun dahil feeling natin righteous tayo, dahil tingin natin nasa tuwid tayo. Kahit ako po, napaka makasalanan kong tao, araw-araw po ako nang humihingi ng tawad sa Panginoon kasi nagkakasala po ako sa pag-iisip. Hindi man po ako nakakapagsalita ng masama, pero nakakapag-isip po ako ng masama. Yun po yung katotohanan, okay? Kaya kung maaari ma-minimize po natin yun. Araw-araw ko tayong mas pagbutihin ang ating pagkatao upang makakonik po tayo kay God, para malaman po natin ang katotohanan at mga nakatagong lihim dito sa mundo, okay? Anyway, yung mga doon po banda kahapon, parang may nakita po ako nagbubukas na portal doon, okay? Maraming salamat po sa panunood. Bye bye.